Good day mga Balbon! Welcome back sa channel natin. And today, we will do our 2025 year-ender episode. And on this episode, pag-uusapan natin kung ano yung mga naging update natin, ano na ba yung status nitong sasakyan na to, the 2025 GLX Montero Sport. Ano ba yung naging maintenance natin, ano ba yung ginastos natin. We already did some of those episodes, pero meron tayong continuation of that. So, meron din tayong second part din, mga few points lang about the PMS. So, preventive maintenance para sa akin yung mga yon. So, let's discuss it. And wala nang paligoy-ligoy pa siguro. Let's go! Banatan muna natin sa driving experience after a year of use. Itong 2025 GLX Montero Sport natin, no. In all honesty, yung kanyang experience is really rewarding for me. Kumbaga, enjoy na enjoy ko. Okay, so we go to our first gear. Di na ako magagas. Syempre, na-mention na din natin ito sa mga previous videos natin. Clutch control lang yung gagamitin natin, na abante naman siya, no? And then, pagka gumugulong na, syempre, kung gusto mo ng bilisan, banat lang. So, yung behavior ng clutch is ganun pa din. Yung kanyang steering, superb pa rin yung steering para sa akin. Dahil nga weighted siya, so, sure ball, yung mga galaw mo, yung mga pihit mo, hindi ka alanganin. Minsan kasi pag yung sobrang lambot, medyo nag-aalangan ka na, no? Parang wala kang control. And then with high speed, mas maganda yung matatag ba yung kanyang steering wheel. And in terms naman dun sa kanyang comfort, no, I'm always following lang yung kung ano yung recommended na tire pressure, kasi nga nakastock naman tayo na gulong. So, ano naman, tol, komportable pa rin, tol. Kahit puno ako, kahit ako lang mag-isa most of the time, siguradong komportable yung mga sasakay dito. And then nga, pinaka-pogi talaga dito, yung steering wheel, ganun pa rin, pogi pa rin yung dating niya. And yan, smooth na smooth pa rin ang drive. Parang, ito pa rin yung unang-una kong din-drive nung kinuha ko siya. So, no changes naman pagdating sa driving experience. Same pa rin. Wala naman tayong in-upgrade sa pang-ilalim nito. Ang pinakamaganda lang talaga na na-upgrade natin dito so far is yung ilaw na LED na talagang para sa akin nakatulong talaga. It's a great upgrade for me. Buti na lang in-upgrade ko yun. So, isa yun. And then, itong aking tint. Yung ating ceramic tint na green. So, makikita nyo mamaya, kulay green yung tint nito sa labas na iba yung tint ng harapan tsaka dun sa second row and third row. And hindi naman siya mainit dahil nga ceramic siya. It serves its purpose. So, sulit na sulit yung pagkaka-upgrade ko ng tint nito sa harapan. Yung hatak, tol, solid na solid pa rin talaga. Tercera, pare, solve ka na. Sinasabi ko sa'yo, tol. Tercera lang. Kung nandito ka lang din naman sa city most of the time, tercera ka lang eh. Yung 6th gear nito, bihira ko siya magamit. Pero yun nga, pag nasa highway ako, syempre, ginagamit-gamit ko siya para medyo, alam mo yun, magamit pa rin, gumalaw pa rin yung mga gears niya. So, yun lang yung masishare ko dito sa driving experience natin. Solid pa rin, ganun pa rin. And I'm expecting na mas tatagal pang ganito. Basta well-maintained natin yung kanyang engine and kung ano yung mga kailangan na i-maintain sa kanya. Yun lang talaga ang sikreto doon para tumagal yung sasakyan. And yun nga, syempre, it comes with yung quality din nung pagkakagawa ng sasakyan. Medyo yun ang kailangan nating aralin kung sino ba yung yung pagkakatiwalaan natin na dealership or manufacturer. Hindi pala dealership, manufacturer ng sasakyan. Alright, so of course, syempre nagpapasalamat muna tayo. Shoutout sa Dr. Jace Car Wash dyan sa may Santa Elena lang. So sila yung laging nag-aalaga dito kay Nando. So shoutout kay JP, kay John Paul, at saka kay Jason. Marami pa sila doon. Nakalimutan ko lang yung mga pangalan, pero sila palagi yung nag-aalaga sa ating Montero. So ayan, smooth pa rin. So siguro ang mababanggit ko kagad dito mga Balbon, yung yung kaha niya. So just versus from my Ertiga before, talagang yung difference ng kapal ng kaha niya significant. Kasi nung unang taon nung Ertiga ko noon, may mga may dent na kagad ako nakikita. So dito sa Montero, wala pa ako nakikitang dent. Kumbaga, gas-gas, mga balahibong pusang gas-gas na hindi mo maiiwasan.
nandyan. Pero all in all, pare, yung kanyang kaha, unat na unat pa rin. Sa term nga ng mga buy and sell. Unat na unat pa rin yung kanyang katawan, yung body. Pero meron tayong mga scratches dyan. Ito, papakita ko na kagad sa inyo. Ito mga gasgas na to actually came from accident na nakapark lang ako. Actually, galing to sa parking lang kasi nasa street parking ako noon. So, wala, hindi mo talaga maiiwasan. May nakasabit dyan na motor. So, yan yung inabot niya. May mga ganyan na siya ngayon. So, well, lumipat na ako ng bahay, may parking na. So, mas safe na to si Nando. Pero ayan, meron pa rin. Hindi ko pa siya pinapagawa. Kasi parang nag-iisip pa ako, baka mamaya mag-iba yung kulay niya, di ba? Baka ma-mismatch. Pero kumbaga hindi naman siya ganun kahalata. So okay pa ako. Hindi ko pa muna pinapagawa. Maybe this coming year. Mura lang naman, 3,000 isang panel. So pwede naman, kaya naman, affordable naman siya. Hindi ko na siya kiniklaim muna sa insurance kasi maliit lang eh. Hindi naman siya ganun kalaki. Abala pa pagka sa insurance, papasok mo pa, di ba? So, kaya muna siya. Gumagana pa naman siya ng maayos eh. Konti pa, safe pa ako doon. And then, syempre, ito, yung kanyang gulong. Ayan, makapal pa rin ang kanyang tread. Meron tayong 10,000 kilometers sa odometer natin. Makapal pa naman. Okay. And then, yung kanyang mags, yung mga iba may mga tama. Yung pintura, mamaya nandun ata sa likod meron. Pero ito sa harapan ko, okay pa eh. Safe na safe pa. Brakes, okay pa, walang problema sa brakes. Malakas ang preno nito. Sa suspension, pare, wala kang hahanapin pa. Maayos na maayos pa. Hindi ka mamong problema pa. Engine noise, pare, normal pa rin. Parang yung bago kong kuha siya, ganun pa rin naman siya. Hindi pa rin nagbabago. Tapos siguro naging update kasi natin dito, pare, ito. Hindi pa itim lang to dati. And may nakita tayo sa online. Pinatanggal ko, sinubukan ko na tanggalin yung dati kasi yung freebie doon sa dealership, siya, kumukulubot, parang lumulutong ba, nagbe-bend. So pagka natatapatan ng init, nagbe-bend siya. So hindi na siya magandang tignan. Inalis ko. However, dahil nga nagka-car camping tayo, kailangan natin ng rain visor or sun visor kasi pagka nagpa-park ako, binubuksan ko ng konti. Pagka nagka-camping kami, binubuksan ko ng konti yan, yung bintana, yung 4 na bintana. So kailangan ko nito para pag umulan, hindi siya papasok sa loob or may mga insektong maliliit, hindi agad makakapasok dito sa loob ng sasakyan habang nandun kami sa loob. Tapos, dito naman sa may likod, pare, ayan, pogi pa din. Malinis. Siyempre, kakapakarwash lang nga natin doon sa Dr. J's, pero siyempre yung mga ibang mga part dyan, mahirap na talagang tanggalin kasi nga, kumapit yung putek, ganyan. So, siguro underwash na talaga yung kailangan nito. Hindi ko pa talaga napapa-underwash. So, yan, makikita mo may mga dumi-dumi pa ron. Yan. So, another, natin yan. Siguro sa mga susunod na episode natin, papakita natin yung kung paano tayo magpapa-underwash. Dito sa likod, ayan, safe pa din naman. Wala pa tayong tama dyan. Malinis na malinis pa. Yung ating spoiler, safe pa din. Tignan natin. Yung kanyang, meron tayong konting kalawang dito. However, it's doing its purpose. Okay naman, hindi naman siya matagtag or hindi siya humahampas-hampas pagka nasa mabilis tayo. Okay pa rin naman. So, safe pa din. Maganda pa rin naman. Ito dito sa kabila, wala oh. Yung sa kabila lang yung meron na kalawang. Pero okay pa rin. Yung shocks niya ng tailgate ay okay pa rin. Maayos pa rin. Oh. Safe pa din. Tagumpay pa rin. Diba? So, yan. Malinis pa rin. Ito yung sa likod. Makita natin yung sa likod. Actually, nagkamali ata ako ng kabit dito eh. So, nung nagpa-carwash ako isang beses, hindi ko napansin, umalis na ako agad. Nawala yung isang ganito. So, yan, ganyan. So, most probably, baka bumili na lang ako ng panibagong tray. Wala namang yung ganito lang yung mabibili mo, di ba? So, isang buong tray. Ayan. So, ganyan pa rin. Maluwag naman yung likod dito, pare. Lagi lang ako nagdadala. Tent yan eh. Anytime na mapunta kami sa kung saan, meron akong tent na makakapagprotekta sa amin sa ulan or sa araw. Ayan, sa sidings, ganun pa rin, parang nung bagong kuha. Basta tamang alaga lang, laging karwa, syempre ganun.
Yan, safe na safe pa din naman yung dito sa likod. Tapos, malinis pa naman. Ang nagpapadumi lang naman dyan is kung lagi nakabukas yung inyong bintana, yan, malakas makadumi ng ceiling. Pero ngayon, so far, okay naman, malinis pa. And hindi din naman ako nag-yosi sa loob ng sasakyan. So, mabango pa naman yung amoy niya. Amoy mabango, amoy bago pa rin. Tara, pasukin natin yung sa may driver side. Pasukin natin yung loob. So, yan. Okay, of course, our Hypotech mat na always serving its purpose. Siyempre, pagka nagka-camping, maputik, eto, meron tayong protection. Madali siyang hugasan, tapos, yun nga, kahit tumapa ka dyan na may putik ka, walang problema. It's totally serving its purpose. So, safe na safe. Yung mga gilid, siding, stall, good na good pa rin. Yung leather dito, walang tama. Ito, yung cloth naman dito, hindi naman siya mahimulmol. Pwede pa rin naman, okay. Konting mga mancha-mancha ng konti. Pero, maganda pa rin naman. Maayos pa rin siya tignan. Diba? Safe pa din. Ito, good na good pa rin. Hindi naman nag-fade to. Wala pang fade. Lalo na dito sa part na to, konting mga micro na gas-gas lang naman. Pero ang importante kasi sa akin, hindi siya nag-fade eh. Yan yung pinaka gusto ko doon or inaalagaan natin dyan. Another thing nga pala na in-update natin dito is ito, yung ilaw natin. So yung low beam. Yung low beam natin, pina-update natin yan. Pati yung park light. Itong park light na to, yung maliit na yon, saka ito yung nasa projector. So low beam lang yan. Yung kanyang high beam, kulay dilaw pa rin. Pero yun nga, ang kulit nung isang nag-comment sa atin, sinasabi, basag daw yung bato nito. Pero kung titignan mo naman kasi tol, kahit na nasa malayo ka, paggagabi, hindi basag yan. Well projected dyan, kaya nga projector di ba? Kahit napalitan mo ng LED yan, na puti, maganda yung pagkaka-project niyan. If you will watch our episode, nung pinakita natin yung update nito, makikita mo yung bato niya, pino. Okay? Hindi siya ganun din kalakas kasi 8,500 lumens lang yan. Kaya hindi siya ganun kalakas. Ibig sabihin, tamang-tama lang yung lakas niya for the visibility na gusto ko at kailangan ko. So kahit na may makasalubong ako sa malayo, hindi silaw. Hindi basag kasi yung bato niya. Okay? And that is based from my experience. Wala pang tipong binubusinahan ako dahil ang lakas-lakas ng ilaw ko. Hindi. Sakto lang yung kanyang lakas. Alright? So, ayan. Isa sa mga biggest update natin yan. Gustong-gusto natin yung update na yan. Meron pa tayong mga plano na idagdag. Siyempre, busina. Papalagay tayo ng Bosch para kita dito sa gilid. Yan. Dito natin papa-install yon sa magkabilang gilid. Dalawa. By January na siguro, papakabit tayo nun. And another one is yung tweeter. Ipapakabit natin yung tweeter. Tara, pasok tayo sa loob. Meron tayong mga konting mga nakikitang mga balahibong scratches dyan. Minsan siguro pag hindi ako nakakapagupit ng kuko, nagagasgas ng konti. Pero, kumbaga kung visibility wise, kumbaga kung perspective ko, okay pa naman siya. Usually sinasabi kasi, ingatan ko daw to, kasi scratch proof daw to, nag-fade. Well, depende siguro sa paggamit mo, paano ka ba humawak ng manibela, di ba? Pero dito naman, safe pa din. Malinis na malinis pa rin siya. Pati yung kanyang steering wheel, wala namang mga tama-tama pa. Well, ako lang naman kasi din gumagamit nito. So, depende pa rin sa pag-aalaga. So, yan, meron na tayong, gano'n na kadami yan? 10,087 kilometers ang na-clock in natin. And, kung makikita nyo yung average fuel consumption, automatic kasi yan. So, every drive mo siya, nagsisimula siya sa 0. So, dahil nga matagal na tayong nandito na naka-park or naka-idle lang, so medyo bumababa talaga ng ganyan. Pero ang average pa rin natin dyan is coming around 8 to 10 kilometers sa city, and then 14 to 15 kilometers per liter sa highway pag pumupunta tayo sa probinsya. Okay? So, yan.
again, nung bago mag 10,000, nag-warning na siya kagad na kailangan ko na magpa-PMS. So, meron siyang ganong feature and that is good for me. Diba? Okay? Dito naman sa kanyang dashboard, smooth na smooth pa rin. Wala namang gasgas dito sa piano block niya. And I'm still happy. Yung kanyang, yung kanyang shift knob, safe na safe pa din, malinis naman. Wala namang back. Depende talaga sa paggamit tol eh. Yan, yung mga sidings ko sa kabila, safe pa din. Ayan, yung kisame natin, malinis pa rin. Ayan. Tapos kinabit na rin natin tong yung dashcam natin. Yung sa harap lang to. So, yung sa likod kasi ayokong ipalinyan. Pero, okay na rin naman. Safe na ako dito sa front lang. And dati, nakasabit yan dito eh. Nakasabit yan dito, tapos nakalaylay papunta rito, pasaksak dito. So, nakakairita ba? So, may one time na nasa shop tayo, nasa car wash, may tumulong sa atin na pinagapang niya dito sa taas. Dito. Nilusot niya dyan, tapos pinagapang dun sa may gilid, sa may goma. Inalis yung goma, tapos papunta dito sa ilalim, dumaan. Tapos ito na siya. Ayan, andun siya. Ayan yung daan niya. So, babalik mo lang siya na ganun. Nakatago na siya. Ayan. So, since nandito na rin tayo, ito din yung ginagamit natin sa wireless natin, Android Auto. So, hindi mo naman siya laging inaalis. So, safety pa din. Pag sakay mo ng sasakyan, basta naka-open yung Wi-Fi mo at saka Bluetooth, makakakunik ka na. So, meron kang Spotify, kung ano yung kailangan ko, Spotify and Maps. Nabibigay naman niya kagad sa akin. Hands-free, and din nga, very convenient. Yan, aircon. Ang sarap pa din. Every time, naka-auto lang ako palagi. And nasa 23 lang. Ayun ang preferred temperature ko. And malakas, malamig. Nilalamig pa rin ako dito kahit na 23. So, aircon, good na good pa rin. Tapos ito, yung handbrake. Okay pa rin naman. Safe na safe pa din. Yung kanyang mga cup holders, yung plastic. Matibay na matibay. Walang gasgas pa. Tapos sa kanyang yung kanyang center armrest, yan, medyo may himul-mul na ng konti rito, pero okay pa din naman siyang hawakan. Pagka inaano ko yung siko ko, okay pa din. Pag binuksan mo, bira naman ako maglagay ng gamit dito, pero dito kasi nakasaksak yung charger ko. So wala pa kasi itong wireless charging, pero safe lang naman. So pag sinasaksak ko yung cellphone ko, dito ko nilalagay sa cup holder. Wireless naman, so okay pa rin kahit na nandun yung cellphone mo. Okay? Sa upuan, pogi-pogi pa din yung upuan. Parang walang nagbago naman, ganun pa rin. High quality naman kasi yung fabric nito. So, ayan, good na good pa din naman yung kanyang upuan. Sa second row, bihirang-bihira naman magamit yun. So, hindi ko pa kasi napapa-wrap ng leather. So far naman kasi okay pa eh. So, titignan natin sa summer, baka kailanganin na natin. Pero yan, so far, good condition pa rin naman yung mga upuan. Yung center armrest, bihira naman yan magamit. So, gumagana pa rin na maayos yung cup holder na retractable. Yung dito nga, yung sinasabi ko kanina, yung Twitter, lang to, aesthetic cover lang yan. Pero walang laman yan. Pero pagdating naman kasi sa sound system, okay naman eh. Safe na ako, to be honest with you. Pero pagka pinakabitan mo yan ng Twitter, syempre mas gaganda yung tunog. And we got some information from Nico, asawa ng pinsan ko. Shoutout sa iyo, tol, Nico. Wala naman talagang laman to. And tinanong ko sa kanya, dahil nagpakabit na siya ng Twitter, sabi niya, merong nakaabang na wire. Pagka inopen mo to, may nakaabang na wire. So, plug and play na lang siya. So, sasabay natin yun sa pagpapakabit ng busina. Pagka nagpakabit tayo ng busina, papalagay din tayo ng Twitter para mas sumolid yung kanyang sound system. Kasi ito, pagka nag-music ako, around, ang pinaka-safe spot sa akin, 28 yung volume.
Depende naman siguro din yun sa phone, pero most of the time 28, 29 yung volume ko pagka nag-sounds ako para mas merong diin, may bass, lumalabas yung bass dun sa mga speakers. So ano naman ako, safe naman ako dun. Satisfied naman ako dun sa ganong tunog. Sa second row, mas pino to kasi hindi ko naman, well, nandun yung mga bata, may konting mga gas-gas ng mga ng anak ko pagka nandito sa likod, pero yung ganito niya mas pino siya, mas malinis pa din. So yan, yung Hypotec mat natin, matibay na matibay, solid pa rin naman. Mga fabric niya ng upuan, safe. So pagka inopen, binaba natin. Yan. Meron pa rin tayong tray dito for the third row na tipo Hypotec mat. Yung mga plastic pare, kasi yung talagang titignan mo dyan yung kung paano mag-age yung mga plastic ng sasakyan, ayos na ayos pa rin. Solid ang gawa talaga ng Mitsubishi dito sa Montero na to. So yan, yung view niya sa likod. Safe pa din naman. Yan, yung kanyang mga air vents ay buong buo pa. Basta, yun nga, yung tamang paggamit lang naman talaga. And tatagal siya. Ayan. So, ayan yung second row. Balik natin. So, kailangan nakaangat para diretso siyang ganun. Malak siya kagad. Minsan kasi, pagka, kunyari, nakaganyan yan. Ayan, pakita ko sa inyo ha. Kunyari, nakatupi siyang ganyan. Tapos gusto mong ilak. Ang hirap niya ilak. Ang hirap niya ilak. At pagka pinilit mong ganun, hindi siya naglalak talaga dito sa part na to. So kung kailangan mo talaga dyan, iangat mo ng konti, i-unfold mo na ng konti, tsaka mo ganun. Ayun yung diskarte dyan. Sa pag baka kasi na-experience nyo rin yun. So just sharing on how to easily unfold yung upuan sa likod. Alright, so let's go to our next topic, and that will be yung mga follow-up na PMS na ginawa natin from our previous video. Kung hindi mo pa yung napapanood, ito yung link sa taas. Yan, check out mo yun para makita mo kung magkano ba inabot nung ating first 10,000 kilometers PMS. Regarding dun sa na-mention natin before, dun sa PMS natin nung 10,000, may optional dun or recommended nila na magpa-wheel alignment. Okay? Gusto nila magpa-wheel alignment tayo at saka wheel rotation. Nanggaling na rin ako sa, nagtrabaho na ako actually sa isang tire company, and what I understand is every 6 months yung ini-encourage nila na magpa-rotate at magpa-align ng mga gulong. Pero hindi ko nga siya pinagawa during the PMS natin last time, kasi gusto ko sa labas ko siya ipagawa dahil baka mas makamura ako. Alam ko kasi mas mura pagka sa labas. Ngayon, ang ginawa natin, naghanap tayo ng magandang magiging katulong natin sa pag-align. And meron silang free check-up kasi. So pina-check ko, sabi ko, sir, gusto ko kasing malaman kung kailangan ba siyang ipa-align yung mga gulong. So tinanong kagad ako, may kabig ba? Sabi ko, wala naman. Meron ka bang wiggle na nararamdaman? Sabi ko, wala naman. Okay sir, pagka ganun, ilang taon na ba to? 1 taon pa lang. And gano'n na ba kalayo ang tinatakbo? 10,000 kilometers. Sabi niya, sir, kung wala ka naman nararamdaman na gano'n, I don't think I will recommend na magpa-align ka na kaagad. Kasi yung natanungan ko, iba-iba Minsan may 1.4, 1.8, depende. Pero dun sa huli ko na pagtanungan, 1,000 lang. Sabi ko, paano yun pagka wala namang gagawin? Kung okay naman, naka-align naman, 1,000 pa rin daw. Wala daw silang testing. Pero nire-recommend niya nga sa akin, wala ka naman nararamdaman na kahit na na negative dun sa gulong, sa manibela, hindi mo naman kailangan magpa-align. Sabi, okay, sige, pumayag ako. Sige, ay, ganun ba? Okay. Paano yung rotation? Which is, sabi nga, requirements din, or recommended din nung kasa, no? Sinilip niya yung mga gulong. Pinaliko niya sa akin, sir, liguan mo pa kaliwa. Niligo pa kaliwa, sinilip niya yung loob. Yung kanan, okay, pinakanan niya, sinilip niya. And even naman kasi yung pagkakaupod ng gulong. So sabi niya, to, sir, ano naman maayos naman yung pagkakakain ng goma, yung ubos ng gulong, hindi na kailangan muna siguro hindi mo na kailangan i-rotate. Kasi nga, okay naman siya. Hindi naman siya yung nakikita mo na parang mas kalbo yung dito or mas kalbo yung kabila. Yun yung kailangan i-rotate. So for now, since bata pa naman to si Nando, hindi muna natin pinagawa. And
if you will remember dun sa last episode natin, aabutin sana tayo ng 3.5 dun. Sa wheel alignment at saka sa rotation nung mga gulong. 3.5 yun, around 3.5. So, hindi siya cheap, di ba? And then nga, pagka sa labas mo naman ipapagawa, papalo siya ng mga ganon, 2,000. Pero dito sa huli kong napagtanungan, 1,000 lang yung alignment, tapos yung rotation 450. So 1,450 lang dapat yung gagasusin ko kung pinagawa ko yun. Pero yun nga, as hindi naman yan ni-recommend, nakatipid tayo ng malaki, di ba? Papagawa ko na lang siguro siya sa 20,000 kilometers natin, which is free pa din naman yung labor at saka yung ibang mga parts ng kasa. So doon ko na lang siguro siya titignan ulit after maybe 6 months from now. Depende kasi ako nag-average lang talaga ako ng 10,000 kilometers per year. Sa gamit ko sa style ng driving ko at saka sa paggamit ko ng sasakyan. So ayun yung isa sa mga follow up natin dun sa PMS. And then next natin, last point natin will be the insurance. Tara, pasok tayo sa loob. Pakita ko sa inyo yung insurance na nakuha ko. Alright, so when we got this car, yung kanyang insurance is in-house. So tie up nung dealership yung unang kasama na insurance ito, yung libre. Actually, wala namang kasi nga tayong naging down dito, no? So after 11 months, mga ganun, may nare-receive na akong email and text from Security Bank. Since this is a Security Bank auto loan, nagre-remind na sila na, sir, malapit na pong ma-expire yung inyong, or mag-lapse yung inyong insurance. Please provide us with the renewal, yung document, ganun. So, sabi ko, ay, So, that's a good reminder for me. And then, bago mag-December, may tumawag na sa akin from Union Motors na, ayun nga, nag-reach out na sila na, sir, malapit na po yung inyong expiration ng insurance. So, ito po, tumatawag po kami for you to renew. So, ayun nga, ito yung nakuha ngayon natin from them. The insurance is Western Guarantee Insurance. Yan, sana nakikita nyo na maayos. Yan. Ngayon, ako, personally, yung previous na sasakyan ko kasi, to be honest with you, hindi ko siya masyadong inintindi yung insurance nun. Pero dito kasi, in this time of our life, dito sa Pilipinas, I believe this is very important. Kasi nga, napakadami na sasakyan, napakadami ng motor, madami ding e-bike, na, alam mo na, I'm nothing against sa mga gumagamit ng e-bike, pero kasi, madami kasing mga hindi naman lisensyado. I mean, ang daanan kasi, ang kalsada, for me, should be used. Lalo na basta motored vehicle, kailangan lisensyado ka. Kasi dapat alam mo yung mga signage, kung paano ba yung tamang manner mo sa pagdadrive. And most of those people na naka-e-bike, wala nun. At nakakakita pa ako ng mga bata na nagdadrive ng e-bike sa highway. So, ayun nga, mabalik lang ako sa punto ko na this is very important nowadays. Kaya talagang nag-renew ako. And ang fear ko, mahal yun, paano yun? Parang wala naman akong pang-cash, wala akong budget. Di ba? So, ayun yung mga unang worry. So, yun nga, siguro share ko din to sa mga bago lang din magsasasakyan or bagong kukuha ng Montero, na from that in-house na nakuha natin na insurance, may option pala sila. So, nagtanong ako, nung tumawag sa akin, meron ba kayong installment? And ang sagot ay meron. Okay? Meron siyang installment. BPI yung aking napili. So, 12 months, 0 interest. Okay? Ano ba yung kasama dito sa sa insurance na to? Mamaya natin mabanggitin kung magkano inabot, Pero ayan, meron na siyang AOG, which is yung hinahanap natin, sinasabi natin na act of God. Tapos ito, tignan natin dito sa loob kasi iba yung description niya pagka dito sa may mismong policy na. So, yung coverage niya is loss and damage, which is around 11,995.
Tapos yung excess bodily injury is 270 pesos. Tapos yung TP property damage is 1,095. Auto passenger liability is 200. And then acts of nature is 6,664. Itong policy na to complies doon sa requirements ni BPI, ni Security Bank, which is yung auto loan bank ko. So, sakto to doon sa requirements nila. Namimit nito yung requirements nila. So, yun, ito nga, so, secured na ako. Sabi sa akin kasi, sila na rin na mag-aasikaso, sila na magbibigay ng copy sa bangko. Tapos, sabi ko, paano yun? Paano magiging payment natin dyan? Sabi naman sa akin, okay sir, walang problema kasi nagdi-deliver naman kami. Meron kaming authorized na magpupunta sa inyo na may dala na ring terminal. Okay? So, inabot tayo, pare. Ito yung resibo. Inabot tayo ng 25,219. Ewan ko kung makikita nyo, ha. Ito, basta 25,219. And ang ating monthly for 12 months will be 2,101.63. Okay, 2,000 per month. Sa madaling salita na lang for 12 months. And for me, that is a good deal. Bakit? Kasi hindi mo naman kailangan na maglabas ng pera kaagad, buo eh. 'Di ba? Zero interest naman. So gamitin mo na 'yon. That's one of the benefits na meron kang gano'n, na meron kang credit card, you have a good credit line. So gamitin mo na, 'di ba? Instead na ilagay mo lahat doon, you can invest sa iba pang bagay instead na ibuhos mo na kagad, 'di ba? So for me, actually I'm expecting na mas malaki pa yung siguro mga around 32, mga ganun ang insurance nito to 35. 25 lang pala. Okay, so medyo lumuwag yung paghinga natin doon. And ayun, pagdating ng tao, may terminal siya, dala niya na tong policy, binayaran ko na. Ito, may resibo tayo rito. And ayun, nag-forward na rin nila yung soft copy ng ating insurance sa Security Bank. And wala namang nagiging concern na sa atin yung Security Bank. So, we're secured. Di ba? Alright. Okay, teka, baka naman hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, tol. Okay, if you like this kind of videos, yung mga sasakyan, nag-walk around tayo ng mga brand new cars, and of course, syempre, content natin for the Montero Sport, please consider subscribing to our channel. Leave a comment if you have any question, tol. Comment ka lang or message me on my Facebook page, Ron Balbon, and I will try my best to answer you. Just be, ako naman kasi, tayo dito sa channel, as long as we share information, we respect each other, we know how to communicate, goods na goods tayo, 'di ba? Pero pagka medyo sablay ka, makipag-usap, syempre, ganun din kami sa inyo. Ganun lang 'yun, na kumbaga kailangan nating maging mabuti. Yan, maging mabuti sa bawat isa. Maging marespeto tayo. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagagalingan ng bawat isa. May kanya-kanya tayong diskarte sa buhay, may kanya-kanya tayong state ng buhay ngayon. And it's much better to be respectful and be happy with each other's success. Alright? Okay, once again, mga Balbon, this is Ron Balbon sharing this information to you, sharing this experience. I hope nakapag-share tayo ng magandang impormasyon sa inyo, na medyo tayo kasi syempre yun lang tayo, impromptu, hindi ako nagsusulat ng script eh. So kung ano lang yung mga nasa isip ko, yun yung sinasabi ko, yun yung mga alam ko, to be honest. Yun lang yung hindi tayo nagpupumilit na hindi tayo eksperto dito sa mga bagay na to. Hindi ito ang aking profesyon, iba profesyon ko. So at least kung ano lang yung idea natin, yung mga experiences natin, na-share natin sa inyo. Alright? Once again, once more, mga Balbon, tara sa tagumpay.